Pag-ibig nawa ang maghari sa iyong puso. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 22, verses 34 to 40, and I read it for you. When the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together, and one of them, a lawyer, asked him a question to test him. Teacher, which commandment in the law is the greatest? He said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and first commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Ano po ang nagahari sa inyong puso? Pangungulila, kalungkutan, poot o galit, pagkamakasarili? Ano ang nariyan sa iyong puso? Ito ba'y pananabik sa isang tao? O kaya naman po'y katakawan sa salapi at kayamanan, posisyon o popularidad? Ano man ang nasa loob ng ating puso, naway huwag po tayong magpasilo, lalo na kung ang mga ito ay tungkol sa pagkaganid, pagkasuwail at pagkamakasarili. Ano po dapat ang laman ng puso ng isang tagasunod ni Kristo? Walang iba kung hindi pagmamahal. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, tinanong po ng isang taong marunong sa batas ang ating Panginoon. Ang tanong niya ay, ano ang pinakamahalagang utos? At ang sagot ng Panginoon, napakaganda. At siya'y bumalik sa tunay na esensya ng kautusan at ng mga propeta. Ito ay ang pag-ibig. Jesus said in the Gospel, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Iniunang binanggit ni Jesus ang pagmamahal sa Diyos. At itong pagmamahal na ito ay hindi simpleng pagmamahal lang, kakaunti lang, kakarampot, kapag seasonal lang. No? Hindi. Kung hindi, ang pagmamahal na ito ay buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Todo-todo ang pagmamahal sa Diyos. At hindi nagtatapos sa pagmamahal sa Diyos lamang sapagkat ang tunay na tagasunod ng Panginoon ay nagsasabing, Opo, Panginoon, mahal kita. At itinutuloy ito sa pagmamahal sa kapwa. Ito ang pangalawang sinabi. And the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Kung gaano mo kamahal ang iyong sarili, sana ganun mo din kamahal ang iyong kapwa. Kung pinapahalagahan mo ang iyong sarili, kung sinisecure mo ang sarili mo, kung nilalambing mo ang sarili mo, kung may respeto ka sa sarili mo, sana ganun din ang pagrespeto at pagmamahal mo sa iyong kapwa. Hindi magkahiwalay ang ating pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Kaya nga po, nakakapagtaka, lalo na po sa mga aktibo sa simbahan, kung bakit napakabanal sa tuwing panalangin, pero pagkatapos naman ng misa o pagsamba, o kung anumang liturikal na pagdiriwang, ay umaastang parang hindi tumimo ang salita ng Diyos at ang kanilang pananampalataya sa kanilang puso. Isang malaking hamon po ito sa ating lahat. Magawa po nawa nating mahalin ang Panginoon at mahalin ang ating kapwa. At pagmamahal po sana ang maghari palagi sa ating mga puso. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, palagi niyo pong ibuhos ang inyong pagmamahal sa aming buhay. At ang palagi nawang laman ng aming puso ay pagmamahal. Inyo pong alisin ang anumang sumasagabal sa aming pagmamahal sa iyo at sa aming kapwa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po.
Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.